Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone. Ayun o. Ganyan ba? Pag nasa itaas, yung mga nasa ibaba, ganyan? Patulpo natin yan, kuya. Patulpo na lang na. Grabe, napahagulgol na lang si Kuya Grab Driver. Kasi nga naman bigla siyang pinag-initan ng driver ng SUV. Binalibag siya, sinira, tapos kinuha yung cellphone at kinuha rin yung susi ng kanyang motor. Kaya napaiyak siya kasi hindi na siya makakapaghanap buhay. Kaya panoorin natin itong buong istorya. Binagsak yung ulo ko. Hindi na natin paano sa video. Plate number yun yung kailangan sa mo. Kabunod ka. Ganun ka saan ko. Kung mamuhay din yung buyadan. Ano yan? Anong issue yan? Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone nung binagsak niya po yung cellphone. Ayun o. Lapitan po natin ng konti. Tara sa bidding siya. O nga po eh. Nakita ko po nung pagbalibag niya ng cellphone. Wala po. Hindi, walang. Yung dapat nabuli niya yan, kuya. Yung cellphone ni kuya, binalibag niya. Kita ko, kinuha nung lalaki. Nasa kanya hanggang ngayon? Pero hindi ko lang muna videoan yung pagkabalibag nung lalaki na sa cellphone ni kuya. Wait lang po May baril po ba? Sige po. May baril po. Ayan mo kuya, marami naman po nakakita tsaka may ebidensya naman po. Tinulungan ko, tinulak ko ng paa. Binusinahan kami ng binusinahan, gigit-gitin kami. Kuya, nandun ka naman pala. Okay naman pala, at least kuya may witness na. Kasi nakita ko po sa video yung plate number, pero yung pagkabalibag ng cellphone ni kuya, hindi ko po nakuhanan. Hinablot sa kanya. Nakita mo yung paghablot? Parating na kasi kami. Kami padaan kami, nakita ko, hinablot sa kanya, tapos biglang binalibag dito ni kuya. Kasi nag-aaway pa sila, nagsusuntukan sila eh. Opo, nakuha ko po, na-video ko po. Pati yung plate number po, na-video ko po. Kuya, gilid ka muna kuya. Kuya, gilid nyo mo po muna yung motor nyo kuya. Hayaan nyo po kuya, maraming ebidensya. Sabi na muna natin yung motor. Nabidyo, magilahan. Hindi ko na video yung pagkabalibag ng cellphone ni kuya, pero yung plate number na video ko. Kuya. Yung lalaki. Pa-LTO na lang po. Kita pa kayo. Hindi na daw po. Hindi, wala. Sa likod lang siya, pati yung busina. Busina ng busina. Sinasiraan ko kasi ako ng clutch, tapos naghanap kami ng motor shop. At tinulungan ako ni Kuya, dapat ako lang din ako magpapatulong sa kanya kasi maaabala ko pa si Kuya. Tapos binusinahan niya kami ng binusinahan, tapos binaba kami. Tapos maya bumunod ng baril. Tapos binidyo ako na siya, tapos yung cellphone ko kinuha niya, pinalibag niya. O nga po, nakita nga po namin yung pagkabalibag. Ganyan ba? Pag nasa itaas, yung mga nasa ibaba, ganyan? Patulpo natin yan, kuya. Patulpo na lang natin, kuya. Marami pong tutulong sa inyo. Kayo naman po yung nasa tama eh. Kuya, magbigay ka na lang po ng... Hindi, wag ka na lang. Barangay na San Vicente, oh. Hindi, ano po kayo? Sako pa ngayon ng motor eh. Muson nga eh, dito nangyari. Santa Maria. Para may record niya, Ma-report doon kung nandun. Oo, kaya po sa'yo. Yun ang sabi niya. Tulak ako ni Kuya. Bali, LTO daw siya. Sabi LTO siya.
nakikita niya kami, tinutulak ako ng dalawa. Tinutulak niya ako mapunta sa motor shop. Paano niya ako titigit? Ano na ikakaingiyaro niya sa ticket dyan? Tapos kinuha pa yung susi. Kinuha pa yung susi ko. Tapos ano na yun eh. Kinuha niya pa yung cellphone ni kuya na binasag. Ako po, problema. Paalala talaga sa mga motorista na mag-ingat at i-control ang mga emosyon nyo kapag nasa kalsada kayo para hindi kayo masangkot sa kung anumang gulo at na mga kaso. So, ang main reaction ko dito is just control your emotion para hindi ka magkaroon ng problema in the future at para hindi madali ang trabaho mo tsaka yung image mo in public. Pagkatapos mahimasmasan ni Kuya Grab Driver, sumugod na siya sa pinakamalapit na police station para mag-file, mag-blotter. So, nakilala siya bilang si Raymond Sario. And sa tulong ng mga kumuha ng video, syempre, I think, present din yon doon sa mga pulisya. And nakilala nga nila yung driver ng SUV. So, yung kuya na kumuha ng cellphone ni Kuya Grab Driver, tapos yung susi ng kanyang motor. At siya po ay isa palang administrative aid doon sa LTO sa Bulacan. And nung nagkaharap na sila doon sa police station, syempre, humingi ng kapatawaran si Sir Glian, yung driver ng SUV. Sabi niya, ako naman, kasalanan ko. Yung sinira ko yung gamit niya, kaya willing naman ako magbayad. And then, pinatawad naman siya ni Kuya Grab Driver. So sabi niya, dahil po isa na rin akong anak na napakamatulungin din sa mga magulang. So ayun na nga, nagkaayos na sila. Pinatawad na ni Kuya Grab Driver na si Raymond yung driver ng SUV. However, mahaharap pa rin sa kaso yung driver ng SUV ng grave threat at malicious mischief. So kahit na napatawad na siya, pero meron pa rin siyang haharaping kaso. Kaya kapag nagda-drive tapos medyo stress ka, napapressure, hindi sagot ang emosyon talaga kapag gusto mong solusyonan ang isang bagay. Minsan kasi kapag nadadala ka sa emosyon, hindi mo na kasi alam yung ginagawa mo, nagiging blackout ka na, nagiging emotionally aggressive ka na. So, nagiging ganito yung parang eksena, no? Yung road rage incident. Kaya, ingat-ingat, wag padalos-dalos kapag medyo mataas yung level ng emotions mo kasi hindi mo alam kung anong mangyayari next time. Baka ang susunod na mangyayari sa'yo is hindi mo alam, sikat ka na sa social media kasi lahat ng tao ngayon may cellphone and capable na mag-record ng video, photos, tapos mag-upload sa various social media platforms. Ayan. Kaya, isa itong pinaka-importanting lesson sa ating lahat na i-control natin yung emosyon natin and huwag tayong magpadala sa kung anumang bagay na pwede nating ikasira yung image natin. O, diba? So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito and I am very sure na napakarami ang makaka-relate, lalo na sa kalsada. So, stay safe and have a wonderful day.